Hello, good day mga kadiskarte, and welcome to Noah's Farming and Technique. So for today's video, since wala tayong pasok ay mag-update po tayo ng ating mga pananim. So medyo mainit yung ating panahon at ipapakita po natin ang epekto ng sobrang init sa ating mga pananim. At mag-update po tayo ng ating mga bagong pananim na sibuyas at yung ating mga pichay, tsaka yung ating mga kangkong. So samahan nyo ako, let's go. So ito na ang update ng ating alugbati na nakatanim sa plastic bottle, at maraming beses na tayo naka-harvest nito, at ito may panibagong dahon na naman at napakalulusog. Dito naman sa bandang dito ay yung mga pichay na nahuli nating mailipat ng pot, at mayroon din tayong mga spring onion. So nag-umpisa ng magdahon na panibagong dahon, at ito yung mga pichay natin na kasabay nung nahuling mailipat at napakalalago na nila. So ilang beses na rin tayo naka-harvest nito. At ang kagandahan ng pichay ay matibay ito sa mainit na panahon. So kung didiligan lang natin to sa bandang hapon, so siguro malalanta ito konti sa bandang tanghali, pero pag diligan natin ay madali lang manunumbalik yung kanilang sigla. At ito yung ating kaplan kangkong. So medyo may pagka sensitibo ito sa init. Kung natutuyo yung kanyang lupa ay madali lang itong malanta. Bale nung kaninang umaga ay mga nakatayo pa sila, pero nung bandang tanghali ay nag-umpisa silang malanta, at siguro ay i-harvest na lang natin to at gagawin nating ulam. So ito yung mga pinag-harvestan natin ng nakaraan. Umpisa na tumubo. Dito sa bandang kabila naman yung ating mga tanim na okra. So malapit na din itong mamumulaklak. So excited po tayo dito. At naglagay na tayo ng mga powderized eggshell. Then lagyan din natin ng mga fertilizer na susuporta sa kanyang pamumulaklak. So baliwalo po itong puno ng okra na ating itinanim, at sana ay makaka-harvest na tayo nito. At sa bandang kabila naman ay yung ating mga eggplant. So maraming beses na tayong naka-harvest nito, pero nung kasagsagan ng mainit na panahon, yung mainit na panahon ay nagumpisang kumulubot yung mga dahon niya. So nag-apply tayo ng mga abono, at masaya po tayo kasi makikita natin na nagpalabas ito ng panibagong mga dahon. So masigla na naman ulit yung ating mga pananim. At mayroon din itong mga bulaklak na ating makikita. So dito din, ganun din yung sitwasyon. May mga kumulubot na mga dahon, pero nag-umpisa ng manumbalik ang magandang mga dahon niya. So dito makikita natin ang lulusog ng panibagong dahon na pinapalabas niya. So yung iba ay nag-umpisa pang mag-recover, at sinusubukan nating suportaan yung kaniyang pag-recover. So naglagay tayo ng mga essential elements na kailangan nila para mabilis silang maka-recover. At nag-maintain din tayong magdilig kasi medyo
mainit yung ating panahon at madaling matuyo yung kanyang mga lupa. Baka sa susunod ay maglalagay tayo ng balag kasi nagumpisa na itong matumba dahil sa tangkad niya. So gagawa natin ito ng video, maglalagay tayo ng mga balag. Ang balag ay ang paglalagay natin ng mga tali sa ating mga pananim para hindi ito matumba at kung sakaling mamumunga ito ng marami ay hindi mabali yung kanyang mga stem at bali magiging support niya ito. Ayun, natapos natin ipagkita ang ating mga pananim. So makikita natin ang ating sibuyas dahon ay nagpapalabas ng mga panibagong dahon at yung ating mga pichay ay napakalalago na. Pero yung upland kangkong natin ay sa sobrang init ay nag-umpisa siyang malanta. So naisipan po natin na i-harvest na lang natin instead na masayang ay i-harvest natin at lulutuin natin pang ulam natin. So hanggang dito na lang tayo, at kung bago lang kayo sa atong channel at nagustuhan nyo ang itong mga usapin ay huwag kalimutan mag-subscribe and click na rin ang notification bell para updated kayo for upcoming new videos. So thank you for watching. God bless and goodbye.